Ay nako, ito balita. Wen, kasi 'di ba may eGov.ph tayo? Yes, meron ako niyan. Ito, meron din ako Ganda. eGov.ph. Ito palang eGov.ph, mga kapuso, meron 12 government digital system Correct, sa ilalim yan. ang nawala dito. Yes. Weng, dahil wala na tayong pambayad sa cloud server. Yes, oo. Ano ba yung cloud server Yun ang na gusto yun? ko Yeah, maintindihan, lubos na maintindihan. Oo. Ano ba yung cloud server? At this is not in line with digitalization. Kasi nga, dapat may pondo tayo rito eh. Dapat continuous yun. Dapat tuloy-tuloy yan kasi nasa digital age Age na ka ho na. tayo, mga Oo. kapuso. No? Nasa linya po natin si Undersecretary Leonido Pulido III ng Department of Information and Communications Technology, DICT. Nag-shutdown po. Sinutdown po ng DICT yung 12 government digital systems dahil wala tayong pambayad ng cloud server Parang space. ano yun, no? Parang napaka-disservice nun. Kaya nga yun ang ano kaya nawala? Yun nga. Paano pinili yung mga dapat tanggalin, di ba? Nasa linya natin si Yusek Pulido. Yusek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Good morning, Sir Joel. Good morning po, Ma'am Weng. Pasensya na po at si Secretary Henry Agudo wanted to join us, but it's the first Monday po of the month. We understand. That's We something understand. we take very seriously. Ma'am, sirs, I'd just like to point out that Sige po. Undersecretary Dave Almirol is also with us. Yusek Dave is also with us on the line right now. Dalawa okay. po kami na pinadala to address po any potential questions or clarifications. Ganong Yes, katindi sir, itong sir. problema ito para dalawa pa kayo sumagot. Ano ha? Totoo yan. Yes, sinisigurado lang po. Sige. Sinisigurado lang na nandito po kami para maka-provide po ng Thank mga you. Good. Actually, yung news item, ang attribution ay galing kay Undersecretary Almirol. Yes, ano, ha? oo. Pero ano ba itong cloud server? Para lubos namin maintindihan yung mga hindi ho techie, Oo. yung mga hindi nakalubos na naintindihan, cloud server space. Malaki pala binabayad natin dito. Oo, taon-taon. malaki. Nasa 12 billion ba? Kung di ako nagkakamali. Pero kinapos tayo ngayon kaya shutdown yung ilang mga digital system ng gobyerno po dito po sa ating eGov.ph. Paki-explain, ano ho ba itong cloud server space, Yusek? Sir Joel, may dahilan po kung bakit dalawa po kami dito. Ako po yung magsasagot regarding any questions regarding our budgeting and our procurement processes. Yes. Opo. Yusek Dave po ang ating techie dito. So I'll turn it over to our expert po, to our the leader of our eGov, si Yusek Dave po. Yusek Yes, Dave, Yusek Dave, ano ba itong cloud server space? Ikaw nga mag-explain nito. Opo, magandang umaga, Joel and Weng. Thank you po. Ang DICT po ay nangangalaga po ng napakaraming government agencies po, no. Tayo po ay nagbabayad ng cloud service. So just to inform everyone po, nasa 3,000 po na cloud service servers po na tayo po ay nagbabayad. Ibig sabihin po ito, hindi lang po ito DICT. Ito po ay iba-ibang mga government agencies. Hundreds of government agencies po. Tayo po yung nagbibigay sa kanila ng libreng subscription. So to cut the story short po, hindi lang po eGov po ang nandito. Nagkumpul-kumpul na po dito yung mga iba-ibang mga government systems. So dahil po sa dami po ng users po, no, at platforms na ni-launch natin at nasa isang cloud service po kasi yung ating eGov Super App na tinatawag yung eGov PH, at andito na rin po yung tinatawag na Digital National ID. So, Joel and Weng, just to brief you, nasa 91 million na po yung Digital National ID natin. At ito pong system na ito ay gamit na gamit po ito sa identity verification ng mga bangko natin. Kasama na po dyan ang GCash, Maya, Shopee, at iba-iba pang mga government private and government services para po sa kanilang validation, para walang scam, walang fraud, walang peking mag-register. So dito po nagkaroon ng surge po, Joel and Weng, no? Opo. So sa sobrang dami ng gumagamit po ng ating digital platforms, 28 po yan na digital platforms. Hindi lang po yan eGov app. Isa lang po si eGov app po dun sa tatamaan kapag nagkaroon po ng matinding surge ng gamit ng ating Digital National ID. So, meron pong budget po ito ng GAA 2025. I-explain po yan later on ni Yusek mamaya, no? So, ang nangyari po diyan, nung nagsabay-sabay pong ginamit po yung ating Digital National ID verification, kasama diyan po yung TESDA, DSWD, PhilHealth, eGov app, hindi po nakayanan po talaga ng server talaga, Joel and Weng, no. So no choice po kami kundi i-disable muna yung mga matitinding query sa system, sa cloud, para lang po hindi mag-shutdown si eGov. So ang ginawa ko natin, may mga
temporary disablement po tayo sa mga government system. Kasama na po dito yung ibang mga government integration, the like po ng DSWD, pero yung pong, hindi po yung mismong system ng DSWD, ito po yung kanilang integration sa national ID lang. Yun lang po yung na-disable natin. Hindi po yung government system talaga na ginagamit po ng ating mga mamamayan. Tapos naglagay po kami ng limit doon sa digital national ID natin. Kapag dumadami po yung gamit, halimbawa po ng GCash, Maya, or mga bangko, naglagay lang po kami ng limit doon para hindi po kami mabulunan sa mga servers natin. Ganun po yung situation, Joel and Weng. So Okay. hindi naman po talaga government services po talaga mismo yung pong na-shutdown natin. Ito po yung mga integration government systems po ang ating dinisable for the moment. Pero importante rin po yan. Di ba? Mahalaga po yan, Yusik Dave, para ho integrate natin, hayaan natin yung integration, napakahalaga po nito. Sinasabi ninyo muna. So, ibabalik po sila. Tama ho ba? Opo, meron na po kaming request, explain mamaya po ni Yusek po later on, no? Ito pong request sa DBM since may budget naman po ito ng way back 2025, nasagaan naman po ito. So hopefully po kapag ma-release na po ito, masiswitch on din po natin po yung mga na-disable nating mga government integrations. Kailan po may switch on, Yusek? Ang estimation po namin in the next 30 days po, ang plano po natin, the moment po na nagkaroon po tayo ng mas maluwag na space, willing na po kaming switch on po lahat para po lahat ng other services na temporary disabled, ma-activate na natin ulit. Yung pong 12 na na-shutdown na digital systems, all connected, different agencies, pero all connected to sa gamit po ng digital national ID? Opo, so 5 po yan na systems po, no, just to clarify, no. Opo. Number 1, yung digital national ID, kasi po gamit na gamit talaga po yan dahil nga po alam naman natin po yung importante po yung protektahan natin yung identity para walang peke, walang fraud na mangyari sa ating mga government services, pati sa mga bangko natin at e-wallets. Number 2 po, ito yung tinatawag po na yung e-signature natin. Kung maalala ko ninyo, yung ating pong physical ID wala siyang signature po dati, kung maalala ko ninyo. Pero sa digital ID kasi naglagay through eGov app, nagkaroon na po ng signature para po makumpleto po yung yung integration. Naglagay po kami doon po ng limit po, no. Number 3 po ay yung pong verification po at integration doon sa aming tinatawag na data exchange platform. Ito pong platform na ito po yung sistema para mag-usap-usap yung mga government agencies para hindi na umuulit-ulit yung mga data entry. Kung maalala ko ninyo, every citizen, kung pupunta sa isang ahensya, pipila siya doon, mag-submit ng pangalan, picture, biometrics na naman, signature na naman, ID na naman, paulit-ulit pong ginagawa yan. So ang ginawa po ng eGov team, the moment na nag-submit ka ng once ng kanyang ng yung data, dapat hindi mo na uulitin yan kay LTO, hindi mo uulitin kay LGU, dapat wag ka nang mag-submit pa ulit ng iyong mga information ng paulit-ulit. Yan po yung data exchange platform natin, no. Yan po yung malaki. Nasa 800 million transactions na po yan, Joel and Weng. No? Ganyan po kadami yung kaya kung susubukan mo po yung eGov app, pwede ka na mag-renew po ng driver's license mo, bahay ka na lang. Pwede ka na rin mag-renew ng NBI clearance mo kahit sa bahay ka na lang. Pwede ka na rin mag-renew ng business permit sa bahay ka na lang. Yan po yung power ng data exchange platform. Ito po yung mga hindi nakikita ng tao na engine ng eGov app at engine po ng digital ID na nag-search po yung gamit, Weng and Joel. Okay. Kung na-shutdown, sorry Jo, Sige. kung na-shutdown yun, o kaya naman nilimitahan ninyo doon sa verification process, party po kasi yun ng security measure natin sa mga transactions na mga kapuso natin gumagamit nito. So ano ang pamalit natin kung na-shutdown po ito? O So, nalimitahan? Nilimitahan po natin in a way po na kapag nag-search po yung gamit, magkakaroon po ng message po doon na na limited. Importante lang po, hindi po mag-shutdown po si eGov. Kasi si eGov po, nasa 41 million downloads na po tayo sa eGov app natin. No? Sa eGov app po kasi, nandyan na po yung digital national ID mo, yung PhilHealth mo, Pag-ibig mo, GSIS mo, pati pag-apply ng trabaho, pati yung eGov AI natin, LGU natin. So napakarami pong systems po yan, kaya ito po yung pinoprotektahan natin na hindi po sana mag-shutdown po. Kaya po ang ating nasacrifice dito ay yung ibang mga government integrations po para wag lang mag-shutdown po si eGov. Okay, ito lang ang tanong ko kasi kanina doon sa paliwanag po ninyo, Yusik Dave, may mga nakikigamit ba? Na Na mga private entities, companies, oo. yung mga e-wallet kanyo,
para sa verification, di ba dapat meron silang portion do sa maintenance cost ng ating system? Di ba dapat sinisingil sila dyan? May mga pag-uusap na po, Joel. Actually, kung aware po kayo, meron pong bagong batas po, no? Ito po tinatawag po na E-Governance Act. Ito yung Republic Act 12254. At bagong pirma lang po yung IRR at by June magkakaroon na po ng bagong office po, no, under the ICT. Ang pangalan ng office na ito ay E-Government Unified Project Management Office. Para pong GovTech Singapore ang kanyang dating, no? Ang trabaho po talaga po ng GovTech Philippines is to plan for the sustainability. Ito pong mga ginawa natin. So part po nito ay po pwede na pong magkaroon ng tinatawag po ng parang budget optimization po, no? At ang isa po ng ginagawa ng DICT ngayon, sana yung mga ibang mga government cloud, baka pwedeng hindi na DICT po yung magbayad. Yes. So pwede po yung ibang agency na rin po yung magbayad. Kasi po ngayon, imagine po 3,000 po na government servers po naka-host po sa amin at hindi po sa amin yan 95%. Iba-ibang government agencies pong may-ari niyan. Oo, bakit? So plano namin i-decentralize po yung yung expenses po, Joel and Wes. Magiging kanya-kanya na kayo ng budget sa cloud server. Hindi na yung ang lahat nagbabayad DICT lang na nakabulto sa inyo. Pag hindi na kaya, magsa-shutdown tayo. Tama po, Weng. Ganun po yung plano. Alright. So ang plano ngayon, hihingi ba kayo ng karagdagang budget para maibalik yung nag-shutdown natin na digital systems? Or paano po yun? Meron na ba kayong ugnayan sa DBM to get more budget? I think si Undersecretary Pulido Oo. sasagot yan. Yusek Pulido? Sir John, Ma'am Weng, yes, we currently have a pending request po with the Department of Budget and Management. Dalawang request po yun, isang 500 at isang 700 million. We just wanted to clarify po kasi that the DICT has sufficient developmental funding, what we call capital, that was provided when the team of USEC Dave was trying to establish these systems. Ang problema po, sa sobrang ganda po kasi ng sistema na gawa ng team po ng ating kasama ni USEC Dave at ni ASIC Marivic, they are essentially a victim of their own success. Medyo nabigla po, no, yung projected usage po for the eGov app, medyo nabigla po sila. Marami po talagang biglang gumamit. And so yung kabilang portion ng pondo na kailangan para patakbuhin itong sistema to, what we call yung operational funding for operational expenses, yun po yung kinulang. Precisely because nabigla nga po dun sa dami na gumagamit. And we will be using those funds once the DBM has endorsed it to the Office of the President. We will be using those funds po in order to supplement yung digital infrastructure po na ginagamit ni na USEC Dave. Yun ang kailangan natin iwasan ito sa sa hinaharap, dapat to maganda yung takbo ng ng ating digital highway. So funding, karagdagang funding ang kailangan Undersecretary Pulido. Apo, and also siguro po we are also well, fortunately enough, about a week ago we were invited by the Department of Development, the DepDev po at the OST. There was a meeting with the US Embassy. And one of the things that we discussed with the team of USEC Dave, kasama ko po din si ASIC Marivic, was to discuss with the US companies that who are our partners in the servers that we're using for eGov app on how to fix po yung fee structure with them para po mas madali po natin maplano yung projected usage for the coming years. Para po maiwasan po natin yung sitwasyon na mabibigla po tayo sa dami po na gumagamit ng sistema po natin. Meron na pong 500 and 700 million na kayong request. Ano po ang sabi ng DBM? Magagrant po ba yung request na ito? Kasi importante ito na wala pa tayo sa kalagitnaan ng taon, USEC. When we're working closely po with DBM, again, the Department of Budget and Management also has rules to follow. We have submitted po lahat ng documents naman po na hiningi nila, and we're hoping that it's sufficient and that proves and shows that the DICT is in need of this funding and that we have the absorptive capacity to use this funding. So hinihintay lang po namin, but we are in close coordination po with the DBM in order to secure that funding. Kasi kung timetable mo natin ay maibalik ito within 30 days, ay ba dapat yung ang expectation natin, maibibigay yung kailangan nyo yung budget within that time frame. Otherwise, wala kayong pampondo. Yusek? Yusek Pulido? Nawala. Nico. Yes, ma'am. Yes, sir. So kailangan kung kailangan nating ibalik within 30 days, dapat may pondo ka na kayo by then. Yes, ma'am. There are other things that we can do habang hinihintay po yun. Of course, there are
there's the technical aspect of the issue, kung saan po, para kung ano po yan, it's essentially like a flow of water. Ang ginagawa po ng team ni Yusek Dave, they're essentially trying to maximize the resources we currently have para po mai-put up, no, mabigyan ng sufficient digital resources at saka bandwidth yung eGov app. At the same time, we are checking as to if we can divert funding from other existing projects or programs para po maipunta po namin sa eGov app as soon as possible. Ayun. Pas parang ito lang, in preparation lang ng 2027 budget, sabi niyo gusto niyo yung iba na mga government agencies, kayo na magpondo na sarili niyo yung cloud server para hindi kakarguhin ng DICT. So by 2027 budget, aalisin niyo na yung kailangan nakahiwalay na yung sa kanila. Hindi po biglaan yun, Ma'am Weng. So, of course, we have to coordinate with all of these agencies. Yes. And of course, the team of USEC Dave is checking their ISSPs. The eGov team and the DICT is also part of their planning for their digital budget, or at least the digital aspect. DICT at the digital information communication systems of their respective funding. So dahan-dahan po, but yan po yung ideal na hopefully we can slowly decouple their dependence on the services that DICT uses para po yung operational systems nasa kanila na rin po. O kasi ako, yung pitch ko kanina kay Yusek Dave, no? Sabi ko, 'di ba, Weng, kinakailangan kung ginagamit ng private companies 'yan. Oo. Para ma-enhance o ma-hasten yung kanilang operation dahil doon sa tinitignan verification ng ating national ID system, dapat sinisigilyo sila. Yusek, kailangan ba ng batas niyan para gawin yan? O dyan pa lang sa panig po ng DICT, pwede na ho nating implement ito? Sige, naniningil sila. Tapos tayo, libre nilang nagagamit yung ating digital space. Hindi Correct. naman natin sila sinisingil. Yusek? Kaya I answer that, Joel and Weng. Yes, Actually, meron po pag-uusap po sa PSA, yung ating Philippine Statistics Authority. Sila po kasi yung nangangalaga po ng nung pinaka-raw data ng ating national ID. Meron na pong pag-uusap yan na magkaroon na po ng fee or charging po sa mga private entities na gumagamit po sa ating mga digital platforms. At the end of the day po, tayo pinagbibigyan ng solution sa kanila at pinapaganda natin yung kanilang operation. I think tama po yung suggestion na talagang kung maaari po talagang dapat naman silang tumulong po. Dapat silang magbayad. Oo. Ako lang ang concern ko lang dito, Yusek Pulido and Yusek Almirol, is kung halimbawa, ma-decouple o maghiwa-hiwalay na kayo ng pondo sa cloud server. Kasi I think kaya ito very successful dahil centralized ang operation sa isang tanggapan na very efficient sa trabaho. Ang problema ko doon, ang concern ko, baka pag na-decouple at may kanya-kanya na Magkaloko-loko, magkahetot-hetot yung mga takbo ng mga digital system natin. Tsaka ba, Diba? Yusek, pag dinikopol ninyo yan, parang Pag you will, pinaghiwa-hiwalay. parang mababawasan ang trabaho ng DICT. Kaya nga naglikha tayo ng DICT dahil nakita natin yung kahalagahan po ng Kasi ng sila, expertise digital nila ito space, di ba? Expertise nyo po ito. Baka pag hinihiwalay-hiwalay nyo, hindi po kaya. Hindi ba dapat magkaproblema dagdagan na lang tayo. kayo ng pondo, Yes. kayo mga siwa, at kayo ang mag-supervise nito? Napakaganda pong insight yan, Joel. Actually, yan po yung dahilan kung bakit nasa amin po yung mga subscription. Yes. Kasi ang maganda po sa DICT, marunong po kami mag-optimize ng mga cloud service. Alam ho ninyo, nung dumating po kami way back 2022, nabawasan pa ho kami ng budget po, no? Actually, dahil nga po medyo mababa yung BUR namin that time because of the Wi-Fi projects. Pero po, alam ho ninyo, nung dumating ho kami, wala po kaming hininging budget po talaga sa cloud service, no? So, ang ginawa po ng eGov team, ang DICT eGov team, inoptimize namin lahat-lahat. Dinicommission namin lahat ng hindi ginagamit na cloud. Dinisable namin yung mga matagal na mga backup na binabayaran na data kahit hindi naman na pala ginagamit. Nakatipid po kami ng 60% sa cloud service natin. So imagine nyo po yung natipid po ng gobyerno sa 60% ng cloud service. So imagine yung 60% na yon, nagbigay na rin po kami ng libreng access sa mga government agency at nag-develop at nag-implement po kami ng 28 platforms, no? Kasama na po diyan po yung eGov eGov app natin na hindi na po inaasahan na bigla pong umabot na ng 41 million downloads for a span of less than 3 years. So ang nangyari po dito ay talagang naatasan po under the law
ang DICT na siya po yung mag-establish na tinatawag na NGDC. Ito po yung tinatawag na National Government Data Center. So doon po sa batas, dapat po talaga na mag-put up po ng servers para po sa pangkalahatan. But dahil po hindi po ganun kalaki din yung budget po ng DICT, at tandaan po natin na ang eGov office po ay bago lang po ito, pinanganak lang po ito, itong administrasyon po na ito, para po to support that digitalization. So nung dumating po tayo, talagang walang item po talaga doon sa GAA. Walang Yes, item sa budget po talaga. Kaya tingnan mo po yung budget po sa namin, kaya alam po ng DBM po ito at tumutulong po sila sa amin ngayon. Talaga pong ever since naman po very supportive sa amin ng DBM. Kaya lang po hindi po talaga nalagay sa item po sa budget yung eGov app, wala po yan. Wala din po yung Digital National ID, wala din po yan sa GAA natin. So Yung ngayon, eGov dapat Cloud, ilagay na. yun po yung plano po. So meron pong plan for, but we cannot touch anymore yung 2026 GAA budget. So 2027 pa ho yung yung pwede pong ma-request po Yes. for additional funding for new items. Alright, ano ang timetable ninyo rito? Yusek Dave, tsaka 30 Yusek? days daw eh. 30 days. Oo. Kailangan 30 days yung mga na-shutdown, may balik. Yan po yung Plano. gagawan po ng paraan at best namin, Joel and Weng. Sige Thank you. po. Alamin namin yung development dito sa Oo. issue ito. But in the meantime, Yusek Dave, Yusek Yusek. Pulido, salamat. Thank you for your Magandang time. umaga po. Thank you. Maraming salamat, Joel and Weng. Salamat Thank you. po. Si Undersecretary Leonido Pulido III, tsaka si Undersecretary Dave Almirol. Kaya effective Junior, yan no? kasi centralized.